Sa pagdating ng mga heroes gamit ang warp gate ni Kurogiri talagang mismatch nga itong laban against dito kay All For One. Sa pinag-isang puwersa ng mga heroes na to magagawa kaya nilang tumbasan ang kapangyarihan ng Demon Lord? Yo, what's up, this is Kuya Jepoy at sa video na to bahagyan nating malalaman yung sagot sa tanong na yan. Dahil dito sa chapter 421 magsisimula na ang tunay na laban. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, let's go! Sa unang panel unang ipinakita etong si Kirishima. Na bagamat matindi ang pinagdaanan sa kasalukuyang labanan, natutuwa nga itong makita ang iba pa niyang mga kasamahan. Sinabi naman ni Shoji na masaya nga din daw siyang makita ang lahat. Seryoso namang sinabi ni Koda ang ginawang pagtatanong ng mga pulis patungkol sa mga heroes na kaya pang lumaban. Winika din ni Mina na narinig niya nga daw mula kay Serizawa na nasa panig na nila ngayon etong si Kurogiri. Sobrang seryoso naman etong si Aoyama habang kasama din nila etong si Hagakure. At mapapansin niya natin na medyo visible na nga din siya dito. Nandito nga din etong sina Momo at Kaminari na sinabi nilang ang makita ang kanilang mga kaibigan na patuloy pa rin nakikipaglaban ay hindi po pwedeng hindi sila magpapakita para tumulong. Dugtong naman ni Chuyo na as long as kaya pa nilang tumulong ay gagawin nila. Habang makikita etong si Jiro na bagamat pigtas na ang kaliwang tenga sinabing matagal na nga doon nilang inaasam yung pagkakapanalo sa labanan na to. Hindi nga rin dito nagpahuli etong nanggagaliting si Mineta na sinabi niyang kapag hindi pa nga daw siya nag-step up sa araw na to hindi niya nga daw alam kung bakit pa siya nangarap na maging isang hero. Napaluhan naman etong si Izuku Midoriya nang makita ang mga kaibigan. At sa panel na ito ay isang napakatinding we are here moment etong inihain sa atin ni Horikoshi. Though para bang nagsimula ulit sila sa umpisa nang nag-umpisa ang final war arc, except nga lang dito na ang kakaharapin na lang nila ngayon ay etong nag-iisang si All For One. Habang sa di kalayuan malinaw na nakikita ni All For One ang pagsulputan ng mga heroes na to mula sa portal ni Kurogiri. Na sinabi niyang napakaraming nga doon netong mga magiging suntubi na mga bangkay. Pero bagamat ganon, nasabi netong villain na to sa sarili niya na dapat nga daw naglaho na din siya kasama ni Tomura Shigaraki. Subalit nung nalaman niyang tuluyan na nga ding naglaho etong kapatid niyang si Yuichi, tila ba naging walang kulay etong mundo niya. At habang unti-unti na ulit na nabubuo etong mga kamay ni Deku, ay inamin ng villain ang pagkakaputol ng ugnayan niya sa kapatid niya. At mula nga daw doon ay walang kahit na anumang mga pag-atake ang kayang makapag-penetrate sa nararamdaman niyang yon. Subalit, ito nga din daw yung rason sa kung bakit niya naiwasan yung tuluyang pagkatalo. Dito ay makikitang biglang lumutang etong si All For One at unti-unting may kung anong lumabas sa mga braso neto habang sinasabing naiintindihan niya na nga daw na ang mga trahedya ay ang dahilan sa kung bakit lumalakas ang isang tao. Makikita dito ang nakakilabot na bagong form ng villain habang tinatanong si Deku kung sang-ayon ba daw ito sa sinabi niyang yon. Dito ay bigla namang sumagot si Hantasero na hindi nga daw siya sang-ayon sa narrative netong si All For One. Na hindi katulad ng iba, ang buong buhay niya nga daw ay hindi ganun kakomplikado. Na ang nakakapag-motivate sa kanya sa mga pang-araw-araw ay ang simpleng rason na hindi siya pag-iiwanan in terms of skills netong mga kasamahan niya sa UA. At habang nagsisimula nang kumilos etong si Zero upang simulan ng pag-atake, ay nabanggit niya dito ang isang tao na dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Sa pagpapakita nitong mga portal ni Kurogiri, kasabay naman ang paglabas nitong sina Shoto at Endeavor sa magkabilang side ng villain. Pagkatapos ay ikinas ni Zero etong tape niya habang sinasabing na sana ay hindi na nga doon nag-i-exist yung ganitong klase ng pakiramdam sa isang tao. Dito ay nagpakawala ng matinding flash fire fist ang mag-amang Todoroki na nagbanggaan at pinagitnaang natamaan ng villain. Sa isang flashback ay pinakitang pinapupunta etong sina Fuyumi at Rei kay Recovery Girl. Pero since na sobrang dami pa nga doon ng mga ginagamot ng matanda, baka hindi na daw sila maasikaso neto. Kaya naman sinabi dito ni Natsuko kay Endeavor at Shoto na pwede na silang iwanan. Dahil kung mananatili pa sila dito, iinit na nga lang daw ng sobra sa lugar na yon. Kaya naman kung kaya pa nga daw nilang lumaban, pumunta na nga lang daw sila sa battlefield para tumulong. So pagkatapos ng mga pag-atake na yon, bigla namang inalalayan ni Zero ang exhausted na mag-amang Todoroki. Bali nga pala mga idol etong si Endeavor kasali na sa mga disabled hero katulad ni Aizawa. Wherein during chapter 356 naputol nga yung isang kamay niya dito nang magpakawala etong si All For One ng rivet stab. Pero nagawa niya namang mailigtas sina Hawks, Tokoyami at Jiro. Anyway, sinabi nga dito ni Zero na nasa isip niya na nga daw to. Since nalaman niya yung sitwasyon after nga taloy na mag-ama etong si Dabi. Pagkatapos isumali na nga etong si Present Mike. Pero bago pa man ito tuluyang iwan yung portal ni Kurogiri, nagawa niya munang magpasalamat sa dating kaibigan. Pagpapatuloy pa nitong sinabi sa mga kasama na eto na nga daw yung big moment ng lahat. Kaya naman nagkaman ang pro hero na sumugod para sa final big mission na to. Makikita nga dito na hinulma na itong si All For One etong kamay niya na parang isang rifle
na katulad ng kay Lady Nagant, pero tingin ko ay mas matindi pa. So despite nga daw sa napakaraming mga sugatang mga heroes na nasa harap niya, ay hindi na nga daw siya nakakaramdam ng simpatya sa mga ito. At dahil sa wala na nga daw etong si All Might, parang mga basura nga lang daw itong mga heroes na to para sa kanya. Sa likod ni All for One ay nasense niya etong sanction effect na humihila sa kanya. At dito ay makikita natin etong si Space Hero 13 na nakasakay sa likod ni Hound Hero na nagkakast na pala ng black hole against dito sa villain. Makikita naman dito ang magkasabay ding pag-atake nitong sina si Shikura gamit itong meatball fingers at ang nakakaparalisang hypersonic waves netong si Gang Orca. Subalit, ang lahat ng mga ginawang magkakasunod na pag-atake ng ating mga bida ay hindi ininda ng super villain at madali niya lang itong hinawi. Sa isang simpleng paghawi nga lang na yon ay talaga namang isang napakalakas na pwersa ang tumulak sa mga nakapaligid sa Mount Fuji at dito ay na-realize ng ating mga hero na bukod sa napakalakas nga nitong si All for One ay sobrang bilis nga din nito. Kinakailangan nga daw nila ng ilang dosen ng mga heroes para pigilan ang isang pag-atake ng villain. Maliban nga din daw dyan wala silang makitang butas upang maka-atake. Sinabi naman ni Hendo sa mga heroes na malapit sa kanya na kinakailangan nga doon nilang magtipon at lumaban bilang isang grupo. Nang marinig nga ito ni Deku ay bigla niyang pinilit ang sarili na makisali sa laban. At nang akmang tatayo na nga siya, dito niya na-realize na hindi pa handa ang katawan niya. Bigla namang nagpaalala si Aizawa na sariwa pa ang epekto ng rewind at maaaring hindi pa nga daw ito tapos. Ang lahat nga din daw ng mga pinsalang tinamon niya mula sa times pa ng pagkikipaglaban ni Deku kay Shigaraki nananatili pa rin even na unti-unting na ibabalik ang mga braso niya. Nagtataka pa nga din talaga etong si Aizawa kung gano'n na nga ba katagal etong naging sitwasyon ni Deku. Subalit dito biglang may inamin ng ating bida sa teacher niyang si Aizawa na pinakawalan niya na ang one for all. Makikitang talaga namang gulat na gulat si Aizawa sa narinig at hindi nga rin siya makapaniwala na wala na sa mga kamay ni Deku ang kapangyarihan ng one for all. Pero hindi lang yan ang masamang balita ni Deku. Dahil sinabi niya pa na sa pagkawala ng one for all ay pinakawalan niya rin ang quirk factors ng mga previous users ng nasabing quirk. At this point ay ito yung tamang oras para sabihin si Deku ay ganap na ulit na isang quirkless. Na ang one for all ay opisyal nang nabura sa mundo ng MHA. At ang tinitreasure ni Deku na isang pinakamahalagang regalo mula kay All Might ay tuluyan ng naglaho. Pero hindi pa tapos sa sinasabi ang ating bida. At habang dahan-dahan itong bumabangon sinabi niya na bagamat hindi nagtagal itong one for all sa pangangalaga niya ay nararamdaman niya bilang isang quirkless ay para bang may naiwan pa ring bakas ng one for all sa katawan niya. Na parang katulad din ito sa nangyari dito sa kinikilala nating symbol of peace na si All Might. Mapapansin ang determinadong mukha ng ating bida at sinabi niya dito na ang embers nga doon ng pinakamalakas na quirk ay hindi pa tuluyang naglalaho. At gamit ang embers na to ay sisiguraduhin niyang si All for One ay subalit bago pa man ito tuluyang masabi yung buong kahihinat na ng villain ay biglang pinutol ni Aizawa yung moment ni Deku. Agad naman itong inabot ang mangilang-ilang mga gamot, bandages at maging etong t-shirt. Sa pagkasuot ni Deku sa All Might t-shirt na to, sinabi ni Aizawa na nakuha niya nga daw ang mga ito sa mga evacuee sa UA shelter. Agad namang na-recognize ni Deku yung t-shirt dahil bilang number 1 fan ni All Might, alam niyang isa ito sa nano t-shirt o yung tinatawag na non-iron t-shirt na hindi nagre-required na i-plancha dahil sa special fabric na ginamit dito. Bigla namang hinawakan ni Aoyama yung kamay ni Deku at sinabi nitong tatakbo nga daw sila. Sinabi nga dito ng former UA traitor na kailangan nga doon ng ating bida ang kapangyarihan nila gaya ng pangangailangan nila sa kapangyarihan ni Deku. Agad namang naalala ni Deku yung scene na to nung time na inabot niya yung kamay niya dito kay Aoyama after nang ma-rebuild yung pagtataksil nito. Dito nga ipinipigilan ng ating bida ang mga luha niya habang hinahayaan ang sarili niya na alalayan ni Aoyama. Sa kabilang dako dito sa UA shelter ay biglang nag-cheer ang lahat ng mga tao sa ating bida. Nagawin daw nito ang best niya. Mas tumindi pa nga itong pag-cheer nila nang makitang ang bawat isa ay talagang nagtutulungan sa pakikipaglaban. Maluha-luha nga dito si Eri habang nakikitang umaayos na ang lagay ni Deku. Maging si Koda ay ganun din. Bahagya namang kumilos si Gran Torino para mapanood ng maayos ang laban ni Deku. At intense na inaabangan din nitong mga fan ni Endeavor ang mga susunod na mangyayari. Dito ay nagsimula nang humakbang ang ating bida at ngayon na nga dito niya na namalayan na tumatakbo na pala siya patungo sa pinakadelikadong bahagi ng pagiging hero niya at dito nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol ay nakakapanabik nga din itong susunod na chapter kaya naman huwag niyong papalampasin ang susunod nating video. I-follow niyo na din ang aking Facebook page para sa mga updates at sa bagong manga review na i-release ko about full chapter reviews ng Sakamoto Days. So yun lang, bye bye!